Breaking news! US, tutulungan ng Philippine Navy sa mga modernisasyon, kabilang nga rito ang submarino, air surveillance at mga missile at fighter jet. China gulat na gulat dito. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. minamadali na umano ang Nuclear Access Road dahil ito umano ang makakatulong sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisa na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Ang pinuno ng United States International Program Office o NIPO, si Admiral Anthony Rossi, ay nagpahayag umano ng kanyang pangako na tumulong sa Philippine Navy sa kanilang kasalukuyang programa ng modernization. Ang pangako na ito ay ginawa niya sa kanyang pagbisita umano sa headquarters umano ng Philippine Naval Station sa Andrada. Ang commitment na ito ay muling kinumpirma ni Admiral Anthony Rossi na nagpahayag umano ng patuloy na suporta ng kanyang bansa sa mga pagsisikap ng Philippine Navy para sa mga modernization, at suporta nito ay hindi lamang sa salita ngunit kasama rin ang pangako na magbibigay umano ng makabuluhang tulong na pagpapalakas sa modernization ng Philippine Navy. At ayon pa nga umano rito, ang NIPO ay magbibigay umano ng mga access sa teknolohiya at mga sistema na makakatulong sa modernization ng Philippine Navy. Ito ay maaari umano maglaman ng mga advanced na armas, sensor system at iba pang kagamitan na magpapalakas umano ng kapasidad ng Philippine Navy. Ang NIPO ay magbibigay din umano ng mga pagsasanay sa edukasyon sa mga kasapi ng Philippine Navy upang mapalawak umano ang kanilang kaalaman at kasanayan sa mga modernong kagamitan at operasyon ng Navy. Ito ay naglalayon umano na magbigay ng technical expertise at pagpapalakas umano ng kakayahan ng mga individual at organisasyon. Magbibigay din umano ng tulong ang NIPO sa Philippine Navy sa pagpaplano umano ng kanilang modernization program. Ito ay maaari umano maglaman ng mga pagbibigay ng technical advance at pag-aaral ng mga kahilingan at pangangailangan ng Navy. Pagtulong sa pagbuo ng mga strategic roadmap para sa mga modernization. Ang NIPO ay nagpapalakas din umano ng cooperation sa pagitan ng United States Navy at Philippine Navy sa pamamagitan umano ng pagsasanay at pagpapalitan ng impormasyon. Ito ay naglalayon umano mapalakas ang interoperability at cooperation sa pagitan ng dalawang persa. At ayon pa dito, nagbibigay din umano ng access sa mapagkukunan ng United States Navy tulad ng mga supply chain at iba pang mga serbisyo na maaaring makatulong sa modernization ng Philippine Navy. Ang mga tulong na inaalok umano ng NIPO ay naglalayon mapalakas ang kakayahan at kahandaan ng Philippine Navy sa mga modernong hamon sa karagatan. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang NIPO umano ay maaari umano mag-supply ng mga advanced fighter jet tulad na lang ng F-35 Lightning. Ang F-30 ay isang 5th generation fighter jet na may kakayahan umano sa air-to-air at air-to-ground mission. Ayon pa nga umano rito, ang NIPO ay maaari din umano magbigay ng mga advanced na unmanned aerial system tulad na lang ng Scan Eagle. Ang Scan Eagle ay may kakayahan umano sa mga intelligence at surveillance at reconnaissance mission. NIPO ay maaari din umano mag-supply ng mga advanced warfare system tulad ng mga missile system at iba pang kagamitan na magpapalakas umano ng kapasidad ng Philippine Navy sa mga maritime operation. At ayon pa dito, maaari din sila na magbigay ng mga advanced submarines na magpapalakas ng submarine warfare capability ng Philippine Navy. Ito ay maaari maglaman umano ng mga diesel electric submarine o kahit na nuclear powered submarine. Ang NIPO ay maaari din mag-supply ng mga advanced communication system na magpapalakas sa interoperability ng Philippine Navy sa iba't ibang mga puwersa at organisasyon sa dagat. Ang NIPO umano ay maaari din na magbigay umano ng mga supply advanced surface to air missile na magpapalakas sa kapasidad ng Philippine Navy sa pagdepensa laban sa mga airborne threat tulad ng mga eroplano at helicopter. Ang NIPO ay maaari din magbigay ng mga advanced anti-ship missile na magpapalakas umano sa kakayahan ng Philippine Navy at pag-atake at pagdepensa laban sa mga kalaban sa karagatan. Ayon pa dito, magsusupply din umano ng mga advanced submarine warfare missile na magpapalakas sa kakayahan ng Philippine Navy at pag-detect at pag-atake umano mga submarino ng kalaban. Ang NIPO ay maaari umano magbigay ng mga advanced cross missile na may kakayahan sa lalong range, precision at strike laban sa target umano sa dagat o sa kalupaan. Mahalaga umanong tandaan ang mga missile system na ito
ang NIPO ay magbibigay nakabatay sa mga pangangailangan umano ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos. Ay ang mga ito ay magpapalakas umano sa kapasidad ng Philippine Navy at pagtatanggol sa pagpapalakas ng seguridad sa karagatan. Ito na mga kababayan, talagang magpapalakas na ang bansang Pilipinas. Ang mga modernization program, ito ay magpapalakas na umano ng mga kagamitan pandigma. At ang US umano handang tumulong sa bansang Pilipinas at suportado naman umano ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito sa naging pahayag nga ng Philippine Navy at ng US Navy na magbibigay umano ito ng mga kagamitan sa Pilipinas at sa iba pang mga balita? Grabe talaga itong mga kababayan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. minamadali na umano ang New Clark Access Road na itong mga kababayan ang makakatulong umano sa mapabilis umano na magdala ng mga proyekto dito sa Maynila. Ito mga kababayan, pakinggan po natin ito. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpayag ng kanyang hangarin na mapadali umano ang pagtatapos ng New Clark Access Road sa kanyang pag-inspection noong Pebrero 21, 2024. Ipinahayag niya ang kanyang pangako na ito ay magiging ganap na mga accessible at publiko sa pamamagitan umano ng Hulyo. Ang New Clark Access Road ay isang mahalagang proyekto ng infrastruktura na naglalayon umano mapabuti ang konektibidad sa pagitan ng Clark Airport at New Clark City. Ang pagpapabilis umano ng pagtatapos ng kalsada ay magbibigay din umano mas mabilis at mas ginhawang akses sa mga pasahero at mga mamamayan na papunta umano at lalabas sa Clark area. Layunin umano ng proyektong ito ay hindi lamang mapabuti ang transportasyon kundi pati na rin ang pagpapalakas umano ng ekonomiya sa riyon sa pamamagitan umano ng pagkakaroon ng magandang infrastruktura at inaasahan dadami ang negosyo at interoperabilidad sa lugar na ito. Tayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang pagkakaroon umano ng maayos at mabilis na kalsada ay nagpapababa ng pagbebiyahe at nagpapalakas umano ng konektibidad sa pagitan ng mga lugar. Ito ay nagbubukas ng mga oportunidad para sa mas malawak na kalakalan at pag-ikot ng mga produkto at pag-akses sa mga serbisyo, trabaho at mas magandang konektibidad ay nagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan umano ng pagpapalawak ng merkado at pagpapadali na magpagkilos ng mga tao at produkto. Ayon pa dito, magpapalawak din umano ito ng turismo at negosyo. Ang pagkakaroon ng maayos na kalsada ay nagbubukas ng mga kapasilidad para sa pag-unlad ng turismo at negosyo at mga turista sa negosyante ay mas madali umano makarating sa isang lugar. Kung may magandang infrastruktura na transportasyon, ito ay nagpapalakas din ng sektor ng turismo at nagpapabukas umano ng oportunidad para sa mga lokal at negosyo na paglikha ng mga trabaho at nagbibigay din umano ito ng tulong sa sektor ng infrastruktura at contraction. Ito ay naglikha ng mga bagong proyekto at nagbigay ng trabaho sa mga lokal na manggagawa at paglago ng sektor. Ito ay nagpapalakas ng ekonomiya sa pamamagitan ng paglikha ng mga trabaho at pagpapalawak ng mga industriya na nauugnay umano sa infrastruktura. At ayon pa dito, magandang kalsada ay nagbibigay din ng mas madaling akses sa mga serbisyo tulad ng ospital, paaralan at iba pang pasalidad. Ito ay nagpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga residente, nagpapalakas ng sektor sa serbisyo at may mas magandang akses sa edukasyon, ay nagpapalawak ng kaalaman at kasanayan ng mga tao na nagpapalakas ng kapasidad ng mga lokal na workforce. Pagpapabilis umano ng pagtapos ng kalsada sa ekonomiya ng isang reyon, ito ay nagpapalawak ng mga oportunidad at pagpapalakas ng mga sektor na may kaugnayan sa transportasyon at konektibidad. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang ang latest video natin. Maraming salamat po sa iyong panunood.